Hain sa daigdig, handog ng kaibig-ibig, kailan may di masasaig, paghahain lahat, nang iaalay si Isaak, ang korderong nagligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay, hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat, upang sa tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kami iyong alagad, sa buhay mo walang wakas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Unang araw ng pista ng tinapay na walang lebadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, "Saan po ninyo ibig na ipaghanda namin kayo ng hapunang pangpaskwa?" Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad, "Pumunta kayo sa bayan. May masasalubong kayong isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaring kumain ng hapunang pampaskwa." Kasalo ng kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ng kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagtungo sa bayan ng mga alagad, at natagpuan nga nila roon ang lahat, gaya ng sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang hapunang pangpaskwa. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus, at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati at ibinigay sa mga alagad. "Kunin ninyo ito ang aking katawan," wika niya. Hinawakan niya ang kalis at matapos magpasalamat ay ibinigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, "Ito ang aking dugo ng tipan
ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako iinom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang imno at pagkatapos nagtungo sa bundok ng mga olibo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Araw po ng linggo, araw ng ating pagsamba. Kaya't sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakingitian naman po yung inyong mga katabi, pakisabi sa kanila, magandang umaga. Ngayong linggo po, tinatawag natin itong Corpus Christi Sunday. Sa Tagalog, ito ay kabanal-banalang pagdiriwang ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Ito po ay pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At sa ating pagninilay sa linggong ito, hayaan niyo pong pagnilayan ko ang tatlong salita na patungkol sa banal na Eukaristiya. Una ay pasasalamat, ikalawa ay pagpapahalaga, at ikatlo, pagtulad. Ano po yung unang salita? Sabay-sabay po tayo, pasasalamat. Yung salita pong Eukaristiya, ang ibig sabihin niya rin po ay pasasalamat. Bakit tayo nagpapasalamat sa Eukaristiya? Yun po ang unang tanong sa atin. Bakit tayo nagpapasalamat kapag tayo ay nagdiriwang ng banal na Eukaristiya? At sasabihin ko po sa inyo, nagpapasalamat tayo dahil mayroon tayong Diyos, ang mahal na poong Jesus Nazareno, na bumaba dito sa lupa para tayong mga nasa lupa ay maiangat niya sa buhay na walang hanggan. Meron po tayong Diyos na nag-alay ng kanyang buhay upang matanggap natin ang buhay na walang hanggan. Meron po tayong Diyos na nagsakripisyo, tumanggap ng pagpapakasakit para tayo ay makaranas lamang ng mabuti at magandang buhay dito sa ating mundo patungo sa buhay na walang hanggan. Meron tayong Diyos na piniling maging maliit katulad ng isang tinapay para tayo ay mapasok niya, lalo na yung maliliit nating mga kalooban. Pinili niya na magsakripisyo para tayo ay makaranas ng kaginhawaan. At ginawa niyang lahat ng iyon kahit hindi po siya sigurado sa ating mga pagbabago. Inalay niya ang kanyang lahat-lahat kahit na noong tayo'y makasalanan pa, ayon kay San Pablo. At para mas maintindihan po natin, nagkaroon din po ako ng inspirasyon na tularan yung ating Panginoon sa ganoong pamamaraan. Minsan po, alam po ninyo yung I-Thursday. Kapag I-Thursday po sa Quiapo, kapag Huwebes po dito, ay may tinatawag kaming programa na I-Thursday. Sa I-Thursday po ay nagpapakain kami ng mga street dwellers. Bago magpakain, nagbabahagi kami ng tungkol sa pananampalataya, magpapakain ng agahan, at magpapabaon ng pagkain bago sila umalis ng Quiapo. At minsan may nagtanong sa akin, ano raw yung mga striking experience ko sa I-Thursday? Yung isang hindi ko malilimutang experience ko po sa isang street dweller, isang araw po, matapos ang I-Thursday, hinanap po ko ng isang street dweller. Sabi po niya, Father, pwede po ba kayong makausap? Nagbigay po ako ng panahon at sabi po niya sa akin, Father, hindi naman po ako dating ganito. Hindi naman po ako dating naninirahan sa lansangan. Dati po akong may trabaho, pero nalulung po ako sa bisyo. Nasayang ko po yung biyayang mayroon ako dati. Nagsisisi po ako, Father. Ayaw ko na po ng ganitong buhay. Tulungan po ninyo ako. Ang tanong ko sa kanya, ano bang maitutulong namin? Ano bang nais mong gawin?
Ang sabi po niya, nais niyang bumalik sa trabaho. Pero wala siyang gamit, pambili ng uniforme. Wala siyang pera, pambili ng mga kakailanganin niyang requirements. Tinanong ko, ano ba yung mga kailangan mong iyon? Binigyan po natin siya ng tulong. Kahit hindi po ako sigurado kung tunay niyang gagamitin sa kanyang pagbabalik sa trabaho. Kung titingnan po natin, gano'n naman po yung Panginoon sa atin. Ibinigay niya yung buhay niya para sa atin kahit hindi siya sigurado sa atin. Pero ginawa niya iyon dahil siya ay mabuti, siya ay nagmamahal, siya ay nagtitiwala sa atin. Patuloy siyang nagbibigay ng kabutihan, nagbabahagi ng mga biyaya kahit hindi siya sigurado sa ating pagbabago. At yun po yung aking naging inspirasyon para yung aking gagawin din sa mga taong lumalapit ng tulong sa simbahan, lalo na sa kanyang dambana, ay ganoon din yung aking gagawin. At nawa mga minamahal kong mga kapatid, yung ating karanasan, yung pagkilala natin sa lubos na pagmamahal ng Diyos, itulak talaga tayo upang magpasalamat sa Kanya at itulak tayo para magbago ng ating mga pamumuhay na ayon sa Kanyang daan, ayon sa Kanyang mensahe, ayon sa Kanyang utos. Matuto tayong magpasalamat sa Kanya at magbago ng ating mga daan. Unang salita po, ang Eucharistia ay pasasalamat. Pasasalamat dahil may Diyos na nagbabahagi ng pagmamahal at kabutihan kahit na hindi siya sigurado sa ating pagbabago. Ang ikalawa po ay pagpapahalaga. Kapag kami po ay pumupunta sa ibang mga parokya, nagdadala ng Nazareno, ang mapapansin po ninyong isang nangyayari talaga sa mga parokyang pinupuntahan ng Nazareno ay dinudumog po ng maraming tao. Maraming tao ang pumupunta, maraming tao ang lumalapit, nais humawak, nais makita ang imahe ng Poong Jesus Nazareno. Lahat ay inihahanda nila ng maayos, pagpapakita ng pagpapahalaga sa imahe ng Poong Jesus Nazareno. At ang isang pinapaalala ko sa bawat simbahan na pinupuntahan ko po, darating po yung araw na ang imahe ng Poong Jesus Nazareno na bumisita sa inyong lugar ay babalik sa Quiapo. Pero nawa, patuloy pa rin ninyong kasabikan, pahalagahan, yung patuloy na pagdating ng Panginoon sa inyong komunidad sa papaanong paraan. Patuloy pong dumadating ang Poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Kaya ang imbitasyon ko sa kanila, kung gaano nila pinapahalagahan ang imahe ng Poong Jesus Nazareno, mas pahalagahan nila ang Eucharistia na totoong presensya ng ating Panginoon. Kapag tanggapin natin ng buong paggalang, tanggapin natin ng malinis ang ating kalooban, tanggapin natin ng buong puso, dahil yun ay ang Diyos mismo. At kung gaano natin kinasasabikan na makita at mahawakan ang imahe ng Poong Jesus Nazareno, sana ganun din tayo sa banal na Eucharistia. Sana yung ating pagmamahal sa imahe ng Poong Jesus Nazareno, itulak tayo para mas pahalagahan, mas naisin na tanggapin at hawakan ang ating banal na Eucharistia, na sa bawat pagdiriwang ng misa ay tinatanggap natin. Ito ay patuloy na pagdating ng ating Panginoong Hesus Nazareno sa ating mga buhay. Totoong presensya niya. Kaya't nawa, talagang ibigay natin ang pagpapahalagang nararapat sa Kanya. At ang ikatlo ay ang pagtulad. Matapos ang pagpapasalamat, matapos ang pagpapahalaga, nawa itulak tayo ng ating pagtanggap ng Panginoon, pagtanggap sa banal na Eucharistia, upang maging katulad ng ating Poong Jesus Nazareno. Yung tinapay, hinati-hati para ibahagi sa iba. Yung kanyang dugo, ibinuhos para sa kaligtasan ng tao. Ito po yung imbitasyon sa atin. Yung ating mga buhay din, hati-hatiin natin, katulad ng sa Panginoon.
magsakripisyo po tayo upang maialay natin yung ating buhay para sa ikabubuti ng ating mundo, para sa kaligtasan ng ating mundo. Nung isang linggo po ay may kinausap din pong volunteer ng iThursday. Tinanong bakit siya patuloy na nagbibigay ng kanyang sarili sa iThursday. Sabi po nung isang volunteer na iyon, dahil daw dito sa Quiapo, sa dambana ng Poong Jesus Nazareno, nakakakuha siya ng lakas at pag-asa. Meron daw po siyang karamdaman, pero kapag patuloy siyang nagbibigay ng panahon para sa Poong Jesus Nazareno, nagkakaroon siya ng pag-asa at ng lakas. At sabi po nung debotong iyon, ito lang po yung maibibigay ko, yung aking panahon lang po para sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Ito lang po yung kaya kong ibigay. Pero kung minsan mga minamahal kong mga kapatid, yun lang naman talaga ang hinihiling ng Panginoon sa atin. Kung minsan hindi siya naghahanap ng anumang yaman, ang nais niya lang mismo, minsan, ay yung panahon na ating pwedeng ibigay sa pakikiharap at paglilingkod sa Kanya. Yung deboto pong iyon, yung iba pang mga volunteers at mga naglilingkod sa Panginoong Jesus Nazareno, karamihan po dito ay ang ibinabahagi lamang talaga ay yung kanilang panahon. At yung panahon na iyon ay malaking bagay na pag-aalay ng kanilang buhay para maibahagi ang pagmamahal at paglilingkod ng ating Poong Jesus Nazareno. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, nawa patuloy tayong mabuksan sa pusong nagpapasalamat sa Diyos upang tunay nating pahalagahan ang buhay na Kanyang inialay. At yung ating nakitang buhay na inialay ng Diyos, nawa matularan natin, matutunawa tayong magsakripisyo nang dahil sa pagmamahal sa Kanya at pagmamahal sa bayang lubos na minamahal ng Diyos. Amen.